起来准备！ 웃어? 내 손에 칼이 있는데? Nagsimula ang pelikula noong 1388, kung saan pinaikot ng unang hari ng dinastiyang Joseon ang kanyang hukbo sa tamang sandali at tinalo ang huling haligi ng dinastiyang Goryeo. Ang mga general ng Goryeo na nadama ang banta, ay ninakaw ang mga kayamanan ng kaharian at tumakas ng malayo sa dagat, hindi na muli pang nakita kailanman. Pagkalipas ng 4 na taon, isang grupo ng mga magnanakaw na pinamumunuan ni Mochi, ay naanod sa dagat sakay ng kanilang kahoy na balsa matapos tumakas mula sa mga sundalong gustong hulihin sila dahil sa pagnanakaw sa palasyo. Sa kabutihang palad, natagpuan sila ng malaking barkong pirata ni Kapitan Herang, na nag-rescue sa kanila at pinasakay sa barko. Nang una niya itong masilayan, inakala ni Mochi na isang magandang anghel si Herang. Gayunpaman, makalipas lang ang 4 na buwan, nalaman niya kung gaano kahigpit ang kanyang pamamalakad. Naging tensyonado ang mga bagay sa pagitan ng magkabilang grupo, dahil sa tingin ng mga pirata ay tamad at bastos ang mga magnanakaw, habang iniisip naman ng mga magnanakaw na hindi sila mga tunay na pirata dahil hindi nila pinupuntirya ang mga barkong pangkalakal, at sa halip ay mga piratang Hapon lamang. Nariyan din ang katotohanan na ang mga magnanakaw ay hindi alam kung makikinig ba kay Mochi dahil siya ang kanilang amo, o kay Herang dahil sila ay nasa kanyang barko. Isang hapon, nakatagpo sila ng isa pang barkong pirata ng Hapon at agad na naghanda para sa pag-atake. Sabik na ipakita na siya ay kapaki-pakinabang at may talento, na unang tumalon si Mochi at agad na hinarap ang kanilang mga kalaban, at sa kanya sila madaling tinalo gamit ang kanyang kahanga-hangang kasanayan sa espada. 솜씨 좀 볼까? 웃어? 내 손에 칼이 있는데? Dahil sa tagumpay na ito, nagawang masakop ng mga tauhan ni Herang ang barkong Hapones, at habang ang pinuno ng kaaway ay tumangging magsalita, isa sa kanilang mga bata ang umamin dahil sa takot at sinabing naghahanap sila ng isang nawawalang malaking kayamanan. Sa kabutihang palad, ang lumang mapa ay natagpuan ng isa sa mga tauhan ni Herang, at natuklasan nilang ang kayamanan na ito ay siyang dapat na nanakawin ng mga general ng Goryeo ilang taon na ang nakakaraan. Nang marinig iyon, lahat ng mga lalaki ay nagsaya at gustong hanapin ito, at pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan, sumang-ayon sa huli si Herang. Kalaunan, ang grupo ay nakarating sa isang isla, kung saan si Mochi ang kanilang naging gabay dahil nahihirapang basahin ni Herang ang mapa. Noong bigla silang makakita ng isang baka, inisip ni Mochi na ito ay isang tanda ng pagtanggap at hinabol ito kasama ng kanyang mga bandido, ngunit ito pala ay isa lang sa mga napakaraming baka na kalaunan ay sumagasa sa kanila. Naitulak at nahulog si Mochi sa bangin, dahilan upang isipin ng grupo na siya ay patay na, ngunit lumalabas na nagawa niyang makasabit sa isang sanga, kung saan nakakita siya ng isang lumang tusk o pangil ng hayop. Nang makaakyat siya pabalik, agad na kinuha ni Herang ang tusk dahil naalala niya ang alamat na nagsasabing ang isang tusk ay nagtataglay ng tunay na mapa na nakaguhit dito. Tama nga siya dahil nakita niya roon ang mapa na nakaukit sa buto, ngunit bago ito sundan, kinailangan nilang asikasuhin ang mga sugat na dulot ng mga baka. Si Herang ay pagod na sa pakikitungo sa masasamang desisyon ng mga magnanakaw, at ipinaliwanag na tinanggap lamang niya ang mga ito dahil sa awa. Ngunit ngayon ay nakabalik na sila sa lupa kaya kung gusto nilang patuloy na maglakbay kasama nila, dapat silang maging mga pirata sa ilalim ng kanyang mga utos. Tumanggi si Mochi, sa pag-aakalang susuportahan siya ng kanyang mga tauhan, ngunit lahat sila ay sumama kay Herang at si Mochi ay naiwang mag-isa sa isla.
Samantala, ang mga natitirang pinuno ng dinastiyang Goryeo ay nagsisikap na makabalik sa kapangyarihan at sinusubukang kunin ang tulong ng maalamat na si General Hongso. Ipinaliwanag ni Hongso na bukod sa mga sundalo, kailangan niya ng kayamanan, kaya ang pinakamaganda nilang mapagpipilian ay hanapin ang nawawalang kayamanan. Pagbalik sa barko, ang mga crew ay nagkaroon ng piging upang ipagdiwang ang kanilang tagumpay, ngunit kalaunan ay nalaman nila na ang Tusk ay ninakaw habang sila ay nagsasaya. Isang sulat ang iniwan na nagpapahiwatig na si Mochi ang salarin, kaya't si Herang ay nagsama ng ilang tauhan pabalik sa isla upang mabawi ang Tusk. Pagkatapos ng mapanganib na pakikipagtagpo sa isang tigre, nahanap ni Herang si Mochi sa isang abandonadong silungan, at binugbog siya hanggang sa aminin niya ang katotohanan na ang kanyang tauhan na si Maki ang kumuha ng Tusk. Bumalik pala si Mochi sa barko sa kalagitnaan ng gabi upang nakawin ang Tusk, kung saan tinulungan siya ni Maki, na nagkukunwaring tapat pa rin sa kanyang amo. Ngunit nang makarating sila sa pampang at tumalikod si Mochi, ninakaw ni Maki ang Tusk at dinala ito. Ang masaklap pa nito, tumakas si Maki sa barko at pumunta sa mainland upang subukang ibenta ang Tusk sa isang mayamang mangangalakal habang nagpapanggap bilang si Mochi. Sa kabutihang palad, mabilis na nakarating kaagad ang crew upang ihinto ang pagbebenta at binawi muli ang Tusk. Nagpasya rin sila na kidnapin ang anak na babae ng mangangalakal dahil sa pagtulong nito kay Maki. Sa sandaling makabalik sila sa barko, napagpasyahan ni Herang na parusahan ng kamatayan sina Mochi, Maki, at ang babae. Hinawakan ni Mochi ang Tusk sa ibabaw ng tubig, nagbabantang ihuhulog ito kung susubukan nilang saktan siya. Ibinaba ni Herang ang kanyang espada at pumayag na walang sino mang papatayin kung ibabalik sa kanya ang Tusk, kaya sa huli ay ibinigay ito ni Mochi. Gayunpaman, itinulak lamang siya sa tubig, matapos ihayag ni Herang na alam niyang may itinatago siyang patalim at makakatakas sa parusa, at gusto lamang niyang muling itatag ang kanyang pamumuno sa pamamagitan ng pagpapaalala sa kanila na maaari niyang patayin ang mga ito kung gugustuhin niya. Si Mochi at Maki ay ipinadala sa manual labor, habang si Herang at ang kanyang mga tauhan ay tinanggal ang piraso ng tela na nakatakip sa Tusk, ngunit ang mensahe dito ay naka-encode at hindi nila alam kung paano ito basahin. Samantala, pinahirapan ni General Hongso ang isang pari upang ibunyag ang lokasyon ng kayamanan, at hiniling sa pinuno ng dinastiya na pangalanan ang susunod na hari kung magagawa niyang mahanap ang kayamanan, ngunit ang kanyang kahilingan ay hindi masyadong tinanggap. Pagbalik sa barko, hinayaan ni Herang si Mochi na tingnan ang tela at nagawa niyang basahin ang mensahe, na nagsasabing ang kanilang susunod na destinasyon ay ang isla ng Higildo. Ito ay isang napakadelikadong lugar at walang sino mang nakabalik dito ng buhay kaya ayaw pumunta ni Mochi, ngunit sa tingin ni Herang ay sulit naman ang panganib. Sinama ni Herang ang ilang mga tauhan sa isang bangka at bawat isa sa kanila ay may bitbit na pantog ng baboy na puno ng hangin, bago tumalon sa whirlpool na magdadala sa kanila sa kuweba na binanggit ng Tusk. Hindi alam ni Mochi kung paano gamitin ang kanyang pantog at halos malunod, kaya kinailangan siyang hilahin ni Herang palabas ng tubig at bigyan siya ng mouth-to-mouth upang mabalik siya sa kamalayan. Nakita nilang mukhang walang laman ang kuweba, ngunit noong handa nang sumuko ang lahat, may napansin si Mochi at naging bastos kay Herang, para lang hikayatin ang kanyang kanang kamay na makipag-away sa kanya. Naging dahilan ito upang mahagis ang isang lalaki sa pader at sinira ito, na nagsiwalat sa nakatagong landas. Ang grupo ay sinundan ang lagusan at masaya silang nakahanap ng isang bungkos ng mga baol, ngunit nadismaya silang muli nang makitang mga lumang bote lang ang nasa loob. Mayroon rin silang nakitang kakaibang bandila na may nakapinta na ulo ng halimaw at napagtanto nilang may code na nasa loob ng bibig nito, ngunit bago pa man nila ito ma-decode, may biglang sumabog at nayanig ang kuweba. Ito pala ay sina General Hongso at ang kanyang mga tauhan, na dumating sa isla at pumasok sa kuweba mula sa itaas, sa halip na makipagsapalaran sa whirlpool. Nagsimula ang labanan sa pagitan ng magkabilang grupo, habang si Maki ay ginamit ang pagkakataon upang pasikretong tingnan ang bandila bago tumakbo palayo. Si Herang ay napatumba ng mga nahulog na labi mula sa kisame ng kuweba, kaya inutusan ni Mochi ang kanyang mga kasama na dalhin na ang kapitan, habang siya ay mananatili upang makipaglaban.
Lalong naging agresibo si General Hongso nang makilala niya si Muchi bilang ang dating kawal na pumigil sa kanya sa pagiging hari sa nakaraan. Sa panahon ng digmaan, si Hongso ay pinangakuan ng paghahari kung magdadala siya ng ulo ng mga kaaway, at upang makamit ang tagumpay na iyon, pinatay niya ang sarili niyang mga sugatang kawal. Nang malaman ito ni Muchi, ipinagkanulo niya siya at idineklara si Hongso na isang taksil. Naging matindi ang labanan at medyo pantay, kaya dinistract ni Mochi si Hongso sa pamamagitan ng paghagis ng kanyang espada sa kanya bago tumalon pabalik sa whirlpool kasama ang mga baol. Sinubukan siyang sundan ni Hongso ngunit dahil walang pantog ng baboy, wala siyang karagdagang hangin upang manatili ng ganito katagal sa ilalim ng tubig, kaya bumalik na siya sa kanyang mga tauhan. Si Herang ay nagpakita upang tulungan si Mochi, ngunit sa pagkakataong ito ay siya naman ang nahimatay dahil sa kawalan ng hangin. Kumukuha si Mochi ng hangin mula sa pantog at ipinapasa ito kay Herang ng mouth-to-mouth upang mapanatili siyang buhay. Gayunpaman, bago pa man sila makalangoy paalis, isang balyena ang lumitaw at nilamon silang dalawa. Inakala ng kanilang mga tauhan ay nawalan na sila ng mga amo, ngunit hindi nagtagal ay pinatalsik sila ng balyena sa pamamagitan ng blowhole nito at pareho silang ligtas na nakalapag sa barko. Samantala, nakita ni Hongso ang kakaibang bandila at mabilis niyang naunawaan ang code mula dito. Upang tumulak sa susunod na lokasyon, ang general ay nanghiram ng mga barko na may malalakas na kanyon mula sa pinuno ng dinastiya, bagamat kailangan pa niyang lutasin ang palaisipan sa sulok ng bandila. Sa kabilang banda, nagkaroon ng bangungot si Herang tungkol sa mga fire dragon, at sa wakas ay napagtanto niya na ang code na nakita niya sa bandila ay isang sea chart. Lumabas siya sa kanyang silid at ipinaalam na dapat silang bumalik upang kunin ang bandila dahil mayroon itong mapa sa susunod na lokasyon. Gayunpaman, ang anak na babae ng mga ngalakal ay lumabas at ipinaalam sa lahat na nakita at naunawaan ni Maki ang code sa bandila. Kinuyog ng lahat si Maki at itinali siya upang sabihin ang nilalaman ng code, na lumalabas na ito pala ang Inazuma Island, isang lugar na napapalibutan ng kidlat. Sa tingin ni Maki ay masyadong mapanganib na pumunta, ngunit siya lamang ang nakakaalam ng daan, kaya kung gusto ng mga crew na patnubayan niya sila, hiniling niyang maging kapitan hanggang sa matagpuan nila ang kayamanan. Hindi masyadong pumayag si Herang, ngunit pinayagan niya ang mga crew upang bumoto, at nang ipikit niya ang kanyang mga mata, lahat ay bumoto pabor kay Maki na pansamantalang maging kapitan dahil nais nilang mahanap ang kayamanan. Kalaunan, si Maki ay naging kapitan at sina Mochi at Herang ay inilagay sa tungkulin sa kusina. Ang mga niluluto ni Herang ay nakakaiyak sa sobrang sarap, ngunit walang sino man ang naglalakas loob na sabihin ito sa kanya dahil sa takot na maparusahan. Sinubukang asarin ni Mochi si Herang tungkol sa sitwasyon, na ikinainis nito at ipinaliwanag na hindi ito tungkol sa kapangyarihan. Dagdag pa niya na ayos lang sa kanya kung ibibigay sa iba ang kanyang posisyon kung iyon naman ay deserve ng kapalit. Gayunpaman, si Maki ay isang nakakasuklam na kapitan, kung saan inaapi at iniinsulto niya ang buong crew, nagbibigay ng mga parusa sa mga maliliit na pagkakamali, at halos walang kabuluhan ang kanyang mga utos. Kinagabihan, inanyayahan ni Mochi si Herang na panoorin ang mga bituin kasama niya, kung saan nagkaroon ng masayang sandali ang dalawa. Kinabukasan, nakarating ang barko sa isang lugar na kilala bilang Sea of Fire, kung saan nakaligtas si Herang noong kanyang kabataan at ito ang nagbigay sa kanya ng mga bangungot na iyon. Sinasabi ng alamat na ang mga apoy na nagmumula sa mga dragon ay lumalabas mula sa mga alon, ngunit sa katotohanan ay galing ang mga ito sa maliliit na bulkan sa ilalim ng dagat. Gusto ni Herang na ibalik ang barko, ngunit tumanggi si Maki, na sinasabing mas alam niya ang ruta. Nagdulot ito ng paglapit pa nila sa Inazuma Island, at kalaunan ay tumama sa kanila ang mga kidlat na nagpasimula ng apoy. Dumating rin ang barko ni Hongso, at naglagay sila ng mga saranggola upang ito ang tamaan ng kidlat at maiwasan silang tamaan. Masyadong natakot si Maki at hindi alam ang gagawin sa sitwasyon, kaya si Herang ay nagsimulang sumigaw muli ng mga utos at kinuha ang kontrol sa manabela. Nadulas si Maki sa deck at muntik nang mahulog sa tubig, ngunit iniligtas siya ni Mochi sa tamang oras, at ginabayan ni Herang ang barko palabas ng bagyo, salamat sa kanyang mabilis na pag-iisip. Pagkalipas ng ilang sandali, sumakay ang mga crew sa dalawang bangka patungo sa isla, ngunit hindi alam ni Maki kung saan ang susunod na pupuntahan dahil binasa lang niya ang pangalan ng lokasyon ngunit hindi ang iba pang mga detalye. Nagsimula silang maghukay sa mga random na lugar,
Habang si Hongso at ang kanyang mga tauhan ay nakarating din sa isla, at salamat sa pagkakaroon ng bugtong, mabilis nilang naunawaan na dapat nilang akyatin ang tuktok ng bundok sa isla, na palaging nasa ilalim ng mga kidlat. Napansin din ni Mochi ang kidlat na ito na laging nasa parehong lugar, kaya nagpa siya siyang mag-imbestiga, matapos sabihin kay Herang na ginagawa niya ito para sa kanya. Pagkalipas ng ilang sandali, nakarating si Mochi sa tuktok ng bundok, at natagpuan na si Hongso at ang kanyang mga tauhan ay naroroon na. May mga abandonadong bahay sa lahat ng dako, at makikita ang mga bungo sa sibat ng mga tagapagtatag sa Joseon Dynasty. Para mahanap ang mga kayamanan, sinubukan ng mga tauhan ni Hongso na alisin ang mga sibat, ngunit isa pala itong bitag at karamihan sa kanila ay nasaksak. Isang sibat na lang ang natitira na mag-isang inalis ni Hongso, at hindi siya nasaktan dahil ang sibat na iyon ay kumakatawan sa huling nakatayong general. Samantala, si Maki ay tumakas mula sa mga tauhan upang iwasan ang kanilang galit, at natagpuan niya ang isang penguin na may gold bar sa bibig nito. Tinawag niya ang kanyang mga kasama, at sinubukan nilang makipag-usap sa penguin, ngunit hindi sila nagtagumpay. Bigla silang nakarinig ng tunog ng pagbaril ng mga kanyon, at ito ay ang barko ni Hongso na umaatake sa kanilang barkong pirata. Si Mochi ay nag-ambala rin dito at hindi sinasadyang nahayag ang kanyang sarili, na naging dahilan upang ipadala ni Hongso ang kanyang mga tauhan, habang binubuksan niya ang baul na natagpuan sa ilalim ng sibat. Sa kasamaang palad, sa halip na kayamanan, isang lumang maskara lamang ang nahanap niya na katugma ng mukha sa watawat. Nag-aalala si Herang kay Mochi, ngunit hindi niya maaaring hayaang makatakas ang mga kaaway na sumisira sa kanilang barko. Matapos ang taos-pusong pagsasalita, hinikayat niya ang mga kasama na sumunod muli sa kanyang pamumuno at hinati nila ang grupo sa dalawa. Ang ilan sa kanila ay umakyat sa bundok upang tulungan si Mochi, habang ang iba ay bumalik sa barko kasama si Herang. Nasaktan si Maki na inalis sa kanya ang pagiging kapitan, at umalis siya kasama ang penguin upang hanapin ang mga ginto, matapos talian ng lubid ang kawawang ibon upang sundan ito sa ilalim ng tubig. Sa tuktok ng bundok, dumating ang mga magnanakaw bilang backup, na nagbigay kay Mochi ng pagkakataon na nakawin ang maskara mula kay Hongso, at hiniling sa kanya na simulan na ang final duel. Habang nag-aaway, aksidenteng nahulog ang maskara, dahilan upang tumama ito sa ibabaw ng ulo ni Maki, at agad niya itong kinuha at natuklasan ang huling piraso ng palaisipan. Ang maskara ay nagsasabing pumasok, at ito ay tumutugma sa hugis ng isang kuweba sa ilalim ng isla, kaya't halatang dapat siyang pumunta sa direksyon na iyon. Sa loob ng kuweba, nakakita siya ng isang grupo ng mga penguin na nakatayo sa nagyayelong lupain, at higit sa lahat, natagpuan niya na rin sa wakas ang maalamat na barkong may kayamanan. Nagsimulang magdiwang si Maki sa kanyang tagumpay, ngunit bigla siyang inatake ng mga penguin. Si Herang at ang iba pang crew ay nakasakay sa mga bangka, ngunit sa oras na makabalik sila, ang kanilang barko ay nawasak na. Gayunpaman, ang kanilang archer ay hindi sumuko at sinimulan niyang atakihin ang mga tauhan ni Hongso gamit ang kanyang mga palaso, na nagbigay inspirasyon sa iba pang mga pirata na maglunsad din ng pag-atake upang mapasakamay nila ang barko. Hindi naging madali ang laban dahil ang mga bulkan sa ilalim ng dagat ay patuloy na sumasabog sa kanilang paligid, na nagbubuga ng apoy sa barko. Dumagdag pa ang hindi pakikinig ng kapitan ng kaaway kay Herang noong hiniling niya sa kanya na magtulungan upang lahat sila ay mabuhay. Nang magsimulang isipin ni Herang na wala na silang pag-asa, biglang nagpakita si Maki sa maalamat na barko kasama ang mga penguin upang iligtas silang lahat. Ang mga crew ay tumalon bago pa sila maaaring mapatay, ngunit sa sandaling iyon, isang bagong whirlpool ang lumitaw sa tubig at nagkakaroon ng mas maraming pagsabog ng bulkan, na sinisira ang barko ng kaaway. Mabuti na lang at naalis ng mga pirata ang kanilang bagong barko, salamat sa mahusay na paggamit ni Herang sa manabela, at matalinong pag-utos kung papaano harapin ang mga alon. Sa tuktok ng bundok, lumalala ang bagyo at kinailangan ihulog ni Mochi at Hongso ang kanilang mga espada upang maiwasang tamaan ng kidlat. Matapos makita ang kani-kanilang mga barko na mawala, bumalik ang kanilang galit at muling nagsimula ang matinding labanan, anuman ang sitwasyon ng kidlat. Nagawa ni Hongso na saksakin si Mochi, ngunit hindi ito tumama sa vital spot, ibig sabihin ay may pagkakataon pa rin si Mochi.
Isa sa mga magnanakaw ang naghagis ng espada sa kanyang amo, at ginamit ito ni Mochi upang itulak si Hongsu sa lugar na palaging tinatamaan ng kidlat, na agad siyang pinatay nang tumama ito. Sa huling eksena, nakita ni Mochi mula sa isla ang barko na sakay si Herang at iba pa nilang mga kasama, gayon din ang mga ginto kaya labis na nagsaya ang lahat. Biglang nakita ng Archer ang anak na babae ng mga ngalakal, kaya mabilis siyang tumalon mula sa barko at sinagip ito mula sa bingit ng kamatayan. Inamin ni Herang na maaari niyang tanggapin si Mochi bilang pangalawang kapitan kung siya ay magtitino, at nang aminin ni Mochi na susundan niya siya kahit sa kabilang buhay, agresibong hinalikan siya ni Herang. 가주! 둘이 언제부터 모른 겨 생선 대가리 치다 저것들이 보물이다 뭔 소용이야. Maraming salamat sa panonood, sana ay nagustuhan mo ang pelikulang ito. Huwag kalimutan mag-like at subscribe, pati na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong Tagalog movie recap.